Isang mapagpalang araw sa lahat ng nanonood sa channel at isang kwento na naman nanilipasan na ng panahon ang bigyang buhay natin ngayon. Ito ay ang kwento sa buhay ni Jean Diar, ang isang babae na naging santo at namatay sa edad na 19 years old. Habang sinusunog, namatay siya na may mga panalangin sa kanyang mga labi. Siya ay si Joan of Arc at tinaguriang the Savior of France. At sino naman ang Joan of Arc sa Pilipinas? Pero bago ko simulan ang kwentong ito, inaanyayahan kitang manood at subaybayan ang channel ko, Luyong Dagat, Stories Left Untold and the Road Less Traveled YouTube channel para sa mga kakaibang mga kwento at kaalaman. Pakisupport naman sa channel ko by clicking the like, share and comment down kung may mga gusto kayong ipatampok sa channel ko. At malaking tulong na po sa akin ang inyong mga views at lalo na sa lahat paki-subscribe na po para madagdagan pa ang mga subscribers ko at sama mo rin ang notification bell para una ka pag may bago na tayong mga videos. Maraming salamat po. Jean d'Arc, Saint Joan of Arc, born on January 6, 1412 in Domremy, Duchy of Bar, Kingdom of France. Namatay noong May 30, 1431 in Rouen, Normandy. Pinarangalan sa Simbahang Katoliko Romano ng Anglican Communion. Beatified noong April 18, 1909 at St. Peter's Basilica, Rome ni Pope Pius X. Canonized noong May 16, 1920 at St. Peter's Basilica, Rome ni Pope Benedict XV. Kapistahan, Mayo 30. Patronage of France. Si Joan ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya ng magsasaka sa Domremy sa hilagang silangan ng France. Si Joan ay ipinanganak noong 100 Years of Wars, isang digmaan sa pagitan ng kaharian ng Inglaterra at France na nagsimula noong 1337 sa pag-angkin ng Ingles sa trono ng Pransya. Ang nayo ni Joan ng Domremy ay nasa hangganan sa pagitan ng France at Dauphin at Anglo-Burgundian. Sa gitna ng hindi matatag na kapaligiran ito, nagsimulang marinig ni Joan ang mga tinig ng tatlong Kristiyanong santo, Saint Michael, Saint Catherine at Saint Margaret. Noong siya ay humingit kumulang 16, ang mga tinig na ito ay humimok sa kanya. Natulungan ng Dauphin sa pagkuha ng Reims at sa makatuwid ay ang trono ng Pransya. Noong Mayo 1428, naglakbay siya sa Bacouleurs, isang kuta ng Dauphin, at sinabi sa kapitan ng garrison ang kanyang mga pangitain. Hindi naniniwala sa batang ito o babaeng magsasaka at pinauwi niya ito. Ang kanyang ina ang nagbigay ng relihiyosong edukasyon kay Joan. Noong 1419, naapektuhan ng digmaan ng lugar. Noong 1425, inatake ang Domremy at ninakaw ang mga baka ng nayon. Ito ay humantong sa isang sentimento sa mga taga-nayon na ang mga Ingles ay dapat paalisin sa France upang makamit ang kapayapaan. Si Joan ay nagkaroon ng kanyang unang pangitain sa panahong ito. Nang maglaon ay nagpatotoo si Joan na noong siya ay 13, noong mga 1425, isang figura na kinikilala niya bilang Saint Michael na napapaligiran ng mga anghel ang nagpakita sa kanya sa hardin. Pagkatapos ng pangitain, nagulat siya, umiyak dahil gusto niyang isama siya ng mga ito. Sa buong buhay niya, nagkaroon siya ng mga pangitain tungkol kay Saint Michael, isang patron ng lugar ng Domremy na nakita bilang isang tagapagtanggol ng France. Sinabi niya na madalas niyang nakikita ang mga pangitain ito at madalas niya itong nakikita kapag tumutunog ang mga kampana ng simbahan. Kasama sa kanyang pangitain sina Saint Margaret at Saint Catherine. Bagamat hindi tinutukoy ni Joan, malamang sila ay sina Margaret ng Antioch at Catherine ng Alexandria. Parehong kilala bilang mga birhen na santo na nakipagpunyagi laban sa makapangyarihang mga kaaway. Pinahirapan at pinatay dahil sa kanilang mga paniniwala at napapanatili ang kanilang kabutihan hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Palibhas ay hindi kumbinsido sa kanyang debosyon at kadalisayan, ipinadala ni Charles si Joan na mga 17 taong gulang sa pagkubkob sa Orleans bilang bahagi ng isang hukbong pantulong. Dumating siya sa lungsod noong Abril
1429. Hinikayat ni Juan ang mga Pranses na agresibong ituloy ang pakikipaglaban ng mga Ingles sa panahon ng Lorraine or Lori Campaign na nagtapos sa isa pang mapagpasyang tagumpay sa patay na nagbukas ng daan para sa hukbong Pranses na sumulong sa Reims nang walang kalaban-laban, kung saan si Charles ay kinoronahan bilang hari ng France kasama si Juan sa kanyang tabi. Ang mga tagumpay na ito ay nagpalakas ng moral ng Pransya at naging daan para sa kanilang pangwakas na tagumpay sa 100 Years' War makalipas ang ilang dekada. Noong unang bahagi ng 1430, nag-organisa si Juan ng isang grupo ng mga voluntaryo upang palayain si Compiègne na kinubkob ng mga Burgundians. Ang Burgundians ay mga Pranses na kaalyado ng Ingles. Nahuli siya ng mga tropang Burgundian noong Mayo 23. Pagkatapos ng ilang mga pagtangka upang magatakas, siya ay pinagpalit noong Nobyembre sa Ingles. Siya ay nilitis ni Bishop Pierre Cauchon sa mga akusasyon ng maling pananampalataya o heresy na kinabibilangan ng pamumusong sa pamagitan ng pagsuot ng damit na lalaki, pagkilos ayon sa mga pangitain ng demonyo, at pagtanggi na isumiti ang kanyang mga salita at gawa sa paghatol ng simbahan. Siya ay inineklara na nakasala at sinunog sa tulos noong May 30, 1431. Namatay sa edad na 19 na taong gulang. Noong 1456 muling sinisiyasat ang isang inquisitorial court ang paglitis kay Juan. Binawi ng korte ang hatol na nagdeklara na ito ay nabahira ng panlilinlang at mga pagkamali sa pamaraan. Si Juan ay iginagalang bilang isang martir at tiningnan bilang isang masunuring anak na babae ng simbahang Romano-Katoliko, isang maagang feminist at isang simbolo ng kalayaan. Pagkatapos ng Rebolusyong Pranses, siya ay naging isang pambansang simbolo ng France. Siya ay nakanonize ng simbahang Romano-Katoliko noong 1920 sa pinakamadilim na oras sa France, kung tila nawawala ang lahat, isang simple at relihiyosong babae na magsasaka bilang nation savior. Siya ay si Joan of Arc mula sa nayo ng Domremy sa border ng Lorraine. Naririnig niya ang mga tinig sa mga banal na humihimok sa kanya na iligtas ang katutubo na lupain mula sa kalaban. Sa edad na 17, nagdesisyon siya na pansinin ang divine mission at ibigay ang kanyang mga serbisyo sa Dauphin na noon ay nasa Chinon. Hanggang sa kanyang katapangan, binigyan siya ng army ng Dauphin. Sa pinuno ng hukbong ito, nagmarcha si Joan of Arc sa Orleans na sa ilalim ng English siege at pinalaya ito matapos ang mahirap na paglaban. Ang pagkakatao ng isang bata na matapang na namumuno sa tropa laban sa mga English invaders ang nagpuhay sa mga espiritu ng makabayan ng mga Pranses. Si Joan of Arc ay pinagtibay ng kanyang mga kababayan na the Maid of Orleans. Pagkatapos ng tagumpay ng Orleans, dinala ni Joan of Arc ang Dauphin ng Reims, kung saan ang solemnong kinurinahan bilang hari si King Charles VII noong Hulyo 17, 1427 sa ilalim ng her-inspired leadership. Ang moral ng Pranses na umaabot ng mataas ng digmaan na bumalikod sa mga English invaders. Si Joan of Arc isinilang bilang pinuno ng mga lalaki. Ipinipilit niya ang mga mahigpit na disiplina sa mga tropa at ipinagbabawal ang sugal at imoralidad sa kampo. Si Joan of Arc sinunog sa tulos dahil sa maling pananampalataya o heresy. Noong Mayo 30, 1431 sa Rouen, sa English-controlled Normandy, si Joan of Arc, ang babaeng magsasaka na naging tagapagligtas ng France, ay sinunog sa tulos dahil sa maling pananampalataya. Matapang siyang namatay sa gitna ng alabas na may panalangin sa kanyang mga labi. Ayon sa alamat, ang English soldier na natutuwa habang pinanood habang nasusunog ay biglang sumigaw, "Matatalo tayo, nagsunog tayo ng isang santo." Joan of Arc ng Pilipinas, Teresa Magbanwa. Si Teresa Magbanwa ay kilala ng marami bilang Joan of Arc of the Visayas para sa kanyang kahangahangang gawa bilang isang babaeng general na magitig na namumuno sa mga tropang Pilipino sa digmaan laban sa mga puwersang Espanyol at Amerikano. Nang sumiklab ang digmaan sa Iloilo, siya kasama ang kanyang dalawang kapatid ay sumapi sa katipunan. Si Teresa Magbanwa y Piraris ay ipinanganak noong Oktubre 13, 1868, namatay Agosto 1947, ay isang guro
sa paaralang Pilipino at pinuno ng militar. Pinanganak sa Pututan, Iloilo, Pilipinas. Nagretiro siya sa pag-aaral at naging may bahay pagkatapos ng kanyang kasal kay Alejandro Valderas. Nang sumiklap ang Rebolusyong Pilipino noong 1896 laban sa Espanya, siya ay naging isa sa iilan lamang na mga kababaihan na sumapi sa bisig ng Bisaya na nakabase sa panay ng Katipunan. Ang unang lihim na revolusyonaryong lipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Sa kabila ng pagsalungat sa kanyang asawa, sinundan ni Magbanwa ang kanyang dalawang nakakabatang kapatid na lalaki at humawak ng sandata laban sa mga Kastila. Pinamunuan ng tropa sa labanan at nananalo ng ilang labanan sa ilalim ng pamumuno ni General Martin Delgado. Si Magbanwa ay kinikilala bilang ang tanging babaeng namumuno sa mga tropa sa lugar ng Bisaya noong Rebolusyon. Di nagtagal pagkatapos noon lumipat si Magbanwa sa pakikipaglaban sa mga pwersang kolonyal ng Amerika noong digmaan ng Pilipino at Amerikano. Isa siya sa iilang Pilipinong lumahok sa lahat ng 3 kilosang paglalaban laban sa Espanya, sa Rebolusyong Pilipino, Estados Unidos, sa digmaang Pilipino-Amerikano at Japan, ikalawang digmaang pangdaigdig. Noong Oktubre 1898, ang digmaan ay pumasok sa lalawigan ng Iloilo at dalawa sa kanyang mga kapatid na lalaki ay sumali sa revolusyonaryong hukbo. Pinuntahan ang kanyang tiyuhing si Major General Perfecto Poblador na namumuno sa Northern Zone noong panahong iyon. Hiniling ni Magbanwa na sumali sa hukbo. Habang nag-aalangan noong una, si General Poblador ay bumigay sa kanyang pamangkin at binigyan si Magbanwa ng kaman ng isang batalyon ng mga tropang bulo. Nakikipaglaban si Magbanwa sa ilang mahalagang laban noong panahon ng Rebolusyon. Noong ika-3 ng Disyembre 1898, nilabanan at natalo ng kanyang puwersa ang mga tropang Espanyol sa labanan sa Barrio Yating na naganap sa Pilar, Capiz. Ito ang kanyang unang labanan na nakasakay sa kabayo. Ang kanyang mga pagsisikap noong labanan sa Barrio Yating ay nagdulot kay Magbanwa ng palayaw na Bisayan Joan of Arc. Kilala rin siya sa kanyang mga tropa bilang Nanay Isa o Nay Isa. Nanay ang salitang Bisaya ng ina at Isa isang pagpaikli ng kanyang pangalan. Noong ika-11 ng Pebrero 1899, nakikipaglaban si Magbanwa sa ikalawang labanan sa lungsod ng Iloilo kasama ni General Martin Delgado. Ipinagtanggol ni Magbanwa ang lungsod ng Iloilo laban sa mga sumusulong na pwersa ni Brigadier General Marcos Miller. Ang labanang ito ay nauwi sa pagkatalo para kay Magbanwa at Delgado. Habang sinakop ng mga pwersang Amerikano ang Iloilo, walang kahit isang naiulat na nasawi. Noong ika-10 ng Marso 1899, lumahok si Magbanwa sa labanan sa Balantang Haro kasama ang kanyang kapatid na si Pascual. Ang labanang ito ay nagresulta sa muling pagbawi ng mga pwersa ng Pilipinas sa Haro mula sa mga Amerikano para sa pinangunahan ang kanyang mga tropa sa lungsod habang nakasalakay sa isang puting kabayo. Dumanas ng personal na trahedya si Magbanwa. Namatay si General Pascual Magbanwa noong Disyembre 1899 sa edad na 24 sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari. Ang kanyang isa pang kapatid na lalaki, si Major Elias Magbanwa, ay namatay ng misteryoso sa edad na 19. Parang parehong pagkamatay ay nagbigay dagok kay Magbanwa. Ipinagbili niya ang kanyang mga personal na gamit para makabili ng pagkain at mga gamit na pagkatapos ay ibibigay niya sa mga lokal na gerilya. Di nagtagal pagkatapos ng pagsiklab ng digmaan, namatay ang kanyang asawang si Alejandro Valderas at ipinagbili ni Magbanwa ang kanyang ari-arian sa Iloilo upang tumulong sa pananalapi ng mga gerilya. Lumipat si Magbanwa sa lungsod ng Pagadian, Zamboanga del Sur sa kanlurang Mindanao pagkatapos ng ikalawang digmaan pangdaigdig at doon na naninirahan kasama ang kanyang kapatid na si Maria. Namatay si Magbanwa sa hindi alam na pitsa noong Agosto 1947. Kung may Joan of Arc sa Visayas, meron din pala sa Kata, Galugan. Sino ang kilala bilang Tagalog na Joan of Arc? Siya ay si Akida Kahabagan I. Iniginto. Siya ay asawa ng isa pang revolusyonaryo na si Jigo Silang. Matapos mamatay ang kanyang asawa, kinuha niya ang mantol at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa revolusyon. Kilala sa kasaysayan bilang Joan of Arc at Generala Akida. Si Akida Kahabagan ang tanging opisyal na nakalistang general na babae noong Rebolusyong Pilipino noong 1896 to 1898 at Philippine Army War noong 1899 to 1902. Ang galanting babaeng ito ay mula sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Kaunti ang nalalaman tungkol sa mga unang taon ni Akida Kahabagan, ngunit itinuturing siya bilang ang babaeng walang takot sa mga talaan ng kasaysayan ng Pilipinas. Nakasuot ng puti at armado ng rifle at bulo. Ang kanyang katapangan sa madalas na pakikipaglaban sa mga pwersang Espanyol at
Amerikano. Makikita rin sa mga talaan sa kasaysayan na si Akida ay inatasan ni General Miguel Malvar na pamunuan ng tropa ng mga lalaking armado ng rifle at punyal. Noong Oktubre 1897, sumama si Akida kahabagan kay General Artemio Ricarte sa 3 araw na pag-atake sa garrison ng San Pablo, Laguna. Habang nakasalakay sa kabayo na may rifle sa isang kamay at bulo sa kabilang kamay, pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan at nakikipaglaban sa kaaway. Ito ay kilala bilang kanyang pinakakilalang sandali sa labanan. Nang makaligtas sa mga labanan, muli siyang sumali sa labanan laban sa mga puwersang Amerikano kasama ni General Pio Pilar. Nakikipaglaban siya sa mga Amerikano sa rehiyon ng Timog Katagalugan. Si General Pilar ang nagrekomenda na bigyan siya ng titulong general. Kasama sa listahan ng general noong Marso 1899 si Akida bilang ang tanging babaeng general ng sandatahang lakas ng Katipunan. Kalaunan ay inaresto siya sa mga puwersang Amerikano noong Enero 1902. Pagkatapos ng digmaan, tila nawala ang kanyang pangalan sa alaala ng maraming Pilipino. Sana may kaalaman kang nakuha sa ating kwentuhan ngayon. Sila ay ang mga babae na namumuhay sa mundo ng mga kalalakihan. Jane d'Arc, Teresa Magbanua Pirares, Akida Kahabagan Iniginto, at pinatunayan na kung ano ang magagawa ng mga kalalakihan, magagawa rin ng kababaihan. Sila ang mga halimbawa sa mga kwentong kalimutan na ng panahon at binigyang buhay natin ngayon. Sila ang mga kwento na mas pinili ang mga daang kaunti ang pumipili. Kung ngayon ka lang napadpad sa aking munting channel, inanyayahan kitang manood at subaybayan ang aking mga videos para sa mga kakaibang mga kwento at kaalaman. Kung nagustuhan mo ang tampok natin ngayon, huwag mahiyang mag-like, share at i-comment down lang ang mga gusto nyong ipakwento. Lalo sa lahat, humingi ako sa inyong suporta sa muntikong channel. Malaking tulong na po ang inyong mga views at subscription, at sama na ang notification bell para malaman mo agad pag may bago na tayong mga videos. Maraming salamat po. Ito ay ang Luyong Dagat Stories Left Untold in the Road Less Traveled YouTube channel.